Masayang araw mga ka-PL. Aba, may matinding paalaala po si former AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon, mga kababayan, dito kay General Browner. Siguro napansin na ni Hermogenes Esperon, mga kababayan, ang tila pagiging bias nitong si General Browner. Kahit na napakarami na ng ating mga kababayan na nanawagan sa kanya na mag-withdraw of support na po kay Bongbong Marcos, katulad na lamang po nung pinakahuling rally ng UPI sa EDSA People Power Monument. Pagkatapos pong magsalita ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo at kinumpirma na yung kanyang kapatid, kanyang ading, adik, hindi lang yung kanyang ading, asawa, maging mga anak, gumagamit di umano ng droga. Di bagay nagsalita ang dating general na si Romeo Poques at lahat ng mga kasamahan niya roon na, Browner, mag-withdraw ka na ng suporta. Pero nanindigan pa rin po si Browner na mananatili siyang taga-suporta at loyal kay Bongbong Marcos, hindi sa taong bayan. Kahit na ang sinisigaw laban sa kanya, kinukutsa na siya, mag-withdraw ka na ng suporta. Talagang ganoon po kalalim ang relasyon ni Browner at ni Bongbong Marcos. O eto na po ang paalala, mga kababayan, ni former AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon kay Browner. Aba, nakakahiya o ito, mga kababayan. Kung ako si Browner, wala na akong mukhang maihaharap sa mga seniority ko. Bagamat retirado na itong si Hermogenes Esperon, pero nariyan lang yung mga yan nakamasid. At hindi lang sa Esperon, napakarami pang mga general na nakamasid ngayon kay Browner na tila natalian niya yata sa liig ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ano? Nakakahiya ito. Isa kang general na walang young balls kung maituturing, no? Mga kababayan. Oh, ito ang sabi ni Esperon. Nagbigay ng matinding paalala si dating Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon sa kasalukuyang AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mga kababayan. Ayan na, ito po yung mismong paalala niya. Kung may magiging conflict of interest sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan, makinig ka, Browner, makinig ka. Ang payo ko kay General Browner, mas dapat niyang pakinggan at bigyan ng bigat ng ang tinig ng taong bayan. Okay? Narinig mo yon, General Browner? Dapat daw mas katigan mo o bigyan mo ng bigat yung tinig ng tao. Kaso, General Browner, sa bagay, hindi ka namin masisisi. No? Kung ano man yung mga dahilan mo, bakit ka ganyan ngayon? Ayan. Ang pagiging loyal at suporta mo kay Bongbong Marcos, hindi namin maintindihan. No? Kahit na merong ilang mga men in uniform, active. Napabalita yun, mga kababayan. Noong nakaraan, meron di umano mga active na mga men in uniform na hindi na nagugustuhan ang administrasyong Marcos at di umano'y magsasagawa pa nga ng kudeta di umano. Pero ewan ko lang kung gano'ng katotoo yun, pero napabalita yun, mga kababayan. Lumabas po yun sa mga
mainstream media. Di ba? Pero pilit po nilang itinatanggi. At yun na nga, meron nga daw kakasuhan eh. Ewan ko, kamusta na yun? Di ba? Kasi ngayon, ang galawan ni Browner, mga kababayan, akala mo yung nasuhulan ng malaki. Di ba? Parang nabigyan po ng 3 maleta na yung sarili niya na lang yung iniisip niya. Hindi niya na iniisip ang taong bayan na ang sigaw ng karamihan. Browner, ano ba? Oh, ganun ba? Mag-withdraw ka na ng suporta. O, di ba? Karamihan, ganyan ang sinisigaw eh. Pero, bingi-bingihan po si Browner, mga kababayan. Kaya ayan, hindi na po nakatiis si Hermogenes Esperon. Nagbigay na ho siya ng paalala kay General Browner. General Browner, kung meron pa po kayong natitirang pagmamahal sa bayan, sana pakinggan nyo po. Etong sinabi ni Hermogenes Esperon, gusto mo ulitin ko po para mas klaro? Itong maikli lang. Kung may magiging conflict of interest sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan, ang payo ko kay General Browner, mas dapat niyang pakinggan at bigyan ng bigat ang tinig ng mamamayan. Ang liwanag ho niyan. Sir, General Browner, napakaliwanag po. Katigan nyo ang tinig ng taong bayan. Bakit hindi nyo po ba magawa? Ano pa merong malalim na ugnayan kayo ni President Bongbong Marcos? Nagtatanong lang po ako nililinaw ko. Hindi ako nanghihikayat. At sino ako? Para manghikayat. Nagbabasa lang ako. Ayan. Ditong paalala ni Esperon kay Browner. Paano yan, Browner? Mamili ka, 2 lang yan. Tao o politiko. Ayan. Tao na nagpapasweldo sa inyong mga men in uniform at maging sa Pangulo ng Pilipinas o Pangulo na walang nagawa sa Pilipinas o ginagawa ka ring aso. Sir, alin po sa dalawa ang pipiliin ninyo? Loyal po ba kayo sa politiko na hindi naman po ninyo pinagsisilbihan yan? Kundi ang taong bayan po ang dapat ninyong pagsilbihan at ang inang bayan. Ang politiko, lilipas po yan, Sir Browner. Lilipas po. Matatapos po ang kanyang termino. Baka nga mapatalsik pa yan eh. Di ba? Bakit? Napaka-loyal po nyo yata kay Bongbong Marcos. Ano po ba meron? Malaking halaga po ba? Joke lang. Ang kapalit? Joke lang. Sabay ganun eh. Di ba? Nagtatanong na naman tayo, mga kababayan eh. Sa palagay ko po, kung si Esperon ang AFP Chief of Staff ngayon ng bansa, mga kababayan, Miyag Bolstong mama na ito, may tapang to eh. Kung si Hermogenes Esperon ang kasalukuyang AFP Chief of Staff, malamang sa malamang, noong mga unang rally pang nagdaan, mga kababayan, baka nag-withdraw na po ito ng suporta. Kasi kinakatigan niya ang sigaw ng taong bayan eh. At lalo na ngayon na mismong kapatid na ng presidente ang nagsasabing gumagamit ng droga, yung kapatid niya. Pero si General Browner, tikom pa rin po ang bibig. Katangahan na ho yan, di ba mga kababayan? Katangahan. Napapaghalata, tuta talaga itong si Browner ni Bongbong Marcos. Isa pangalan pa lang, tanggalin mo yung R. Brownie, asong-aso po ang
Ha? Ang datingan, mga kababayan. Eh. O kaya hindi po nakatiis na sa Esperon. Brownie naman. Aba, pakinggan mo ang taong bayan. Parang ganun siguro ang mga sinabi nitong si Hermogenes Esperon kay Brownie, mga kababayan. Mali natin baka nag-uusap tong dalawa na to. Kaso hindi nakikinig. Kaya yan, isinipubliko na ni Hermogenes yung kanyang mga sinabi maaari kay Browner. Di po ba? Pwedeng tinawagan, pwedeng hindi, o kaya baka diretso dito sa social media o sa mainstream media, pinapaabot na Esperon yung kanyang paalala kay Browner. Di ba? O ano na, Browner? Ano po desisyon ninyo dito sa matinding paalala sa'yo ni Esperon? Saan po kayo kikiling, sir? Sa politiko na ibinoto lang natin o sa taong bayan na bumubuhay po sa inyo? Nagpapasweldo sa inyo? Ay sa bagay, hindi na yata taong bayan nagpapasweldo sa inyo eh. Meron na yata mas malaking tao na bumubuhay sa inyo. Hindi kaya, sir? Nagtatanong lang ako. Meron na po ba kayong tinatanggap mula sa mga politiko, sir? Nagtatanong lang po ang tao. Hindi po kami nagpaparatang, ha? Baka i-quote nyo na naman ako sa page ninyo na fake news. Nagtatanong lang po. Huwag po kayo masyado mapagpatol. Bira naman kayo. Pati ba naman kami mga vlogger, pinapatulan nyo? Aba, simpleng tinig lamang naman po ang ginagawa namin. At higit sa lahat, hindi naman namin kayo pinaparatangan na tumanggap kayo ng mali-malitang pera. Nagtatanong lang po eh. Nagtatanong lang eh. Di naman. Di ba, mga kababayan? Si General Browner, baka mapikon niya. Dito tayo sa isa pang balita, mga kababayan. Grabe mga balita ngayon. Pero mas grabe itong isang ito, mga kababayan. Ito sa mga OFW. Tatanungin ko kayo bago ko basahin itong balita na ito, bago ko i-reveal. Papayag ba kayo na magiging ambasador ninyo, adik? Adik daw siya eh. Sabi ni Jaime Marcos, di nyo nahuhulaan? Nagigets kung sino yung magiging bago ninyong ambasador? Papayag kayo? Ito. Lisa Marcos, itinalaga ngayong araw ni Pangulong Marcos as the new OFW ambassador sa Europe, anang Europe, o sa Europe pala ito. Okay po ba sa inyo? Mga kababayan? O pag hindi, mag-ingay kayo sa social media. Napakarami ho ninyo. Milyon po halos ang bilang ninyo. Magagawa nyo po yan. Tawag nito, parang ibo-boycott nyo siya. No, boycott kami. Ayaw namin kay Lisa Marcos. Baka, ano pa gawin yan? Wala na sa matinong pag-iisip yan kasi bangag yan. Di ba? Bahala na kayo. At uulitin ko, nagtatanong lang po ako kung papayag ba kayo na maging ambasador ninyo si Lisa Marcos. O kung hindi, nasa inyo po ang pagpapasya. Depende na lang kung mananahimik kayo, tatanggapin nyo na lang siya, titiisin nyo na lang na siyang ambasador ninyo o mag-iingay kayo. Nasa inyo yan. Kasi kami, hindi naman kami OFW, wala kami karapatan mag-ingay. Kayo pong mga OFW ang may karapatan na mag-ingay, mga kababayan. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mag-ingay na. Sa social media. O hindi kayo na bahala dyan, mga kababayan. Nasa inyo po ang pagpapasya. Okay,
O ito pa, naku po, kung ako kay Saldico, hindi ko gagawin to. Kinakailangan ko munang i-secure yung sarili ko habang isinisiwalat ko ang mga ebidensyang dapat malaman ng taong bayan. Kasi malay natin, mga kababayan, kahit pa sabihin nating abogado niya ito, pinasisweldo ito ni Saldico, kaya pong tapatan ng mas makapangyarihan ang ipinasisweldo ni Saldico dito sa kanyang abogado para hikayatin siya. Paano siya hinihikayat ni Rondain? O eto ang sabi, mga kababayan, posible umanong mahikayat si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na bumalik ng Pilipinas kung papayagan itong magpiyansa o maisailalim sa house arrest. Sino daw po ang maghihikayat, mga kababayan? Posible umanong mahikayat si Saldico, mga kababayan. Saldico, uuwi ng Pinas kung papayagang magpiyansa at saka mag-house arrest, mga kababayan. Ayon po ito kay Rondain. Hindi ko alam, mga kababayan, kung ang may sabi nito lang si Rondain o mismong si Saldico. Kasi ganito, kung ang may sabi lang nito si Rondain, kasi nakalagay dito, posible umanong mahikayat si Saldico na bumalik ng Pilipinas kung papayagang magpiyansa at maisailalim sa house arrest. Sino po maghihikayat? Ang Palasyo Malacanang? Di ba nagsalita na ang Palasyo Malacanang na magbibigay sila ng full protection kay Saldico? May tugon ba si Saldico? Wala. Okay. So, posible umanong mahikayat. Sino ang maghihikayat? Maaaring si Rondain? Nagtatanong lang ngayon, kung si Rondain ang maghihikayat dito kay Saldico, kung ako si Saldico, maghihinala ako. Okay? Iisipin ko ngayon na maaaring ba, butsa, mukhang nautusan tong abogado ko ng Palasyo Malacanang para hikayatin ako. Baka yung sinesweldo ko sa kanya mas malaki pa yung binayad ng Palasyo Malacanang. Pwedeng ganoon, mga kababayan. Di ba? Pwedeng isipin niya ni Saldico. Kung ako kay Saldico, kung hihikayatin ako sa sarili kong abogado, hindi ko susundin yan. Ilalabas ko muna ang mga ebidensyang matagal ko lang itinatago na magpapatunay na sangkot si Romualdez, si Bongbong Marcos. Ganon. Lalantad ka. Halimbawa, ako si Saldico, lalantad ako na hindi ko pa naisisiwalat, hindi pa alam ng taong bayan ang lahat. Paano pag may nangyari sa akin? Di magkondenar yung kalag ko, yung kaluluwa ko. Mag-ikot-ikot sa loob ng palasyo. Di ba? Kasi hindi ko natapos yung trabahong gusto kong gawin. Di ba, mga kababayan? O kaya, kung ako kay Saldico, sir, kung napapanood niyo po ako, hindi ko po kayo ina-advisean, hindi niyo naman po ako advisor at hindi ako kilalang tao, hindi tayo magaling. Pero simple lang. Ako, hinahanap na, alam ko mga ebidensya, ilalabas ko muna sa taong bayan yan. Ipapaalam ko muna sa taong bayan yan. Bago ako magdesisyon na umuwi ng Pilipinas para harapin lahat ng mga kaso laban sa akin. Ganon. At least, pagdating sa pagdinig, lahat ng mga katanungan nila, napakadali nang sagutin. Bakit? May pauna na akong inilabas. Yung mga ebidensyang ipinakita ko sa social media, doon ako magbabase. Paano kung umuwi siya? Baka sa aeroplano pa lang, gurgur na itong mama na ito
Di ba? Manghihingi ng kape, malay natin, baka mamaya, may inilagay dyan na kung ano-ano, tapos biglang makakatulog. Yung pampatulog lang, mawala ng malay. Pag nawala ng malay, kasabwat pala lahat. Ininjekan ngayon. Anong mangyayari? Tumigil sa pagtibok ang puso. Tigok, mga kababayan. Hindi po kasi lahat ng mga kikitilin ng buhay, palalabasin ang dugo. Napakarami pong kaparaanan na magurgur ang isang tao na hindi na kinakailangan lumabas ang dugo. Barilin, saksakin, hindi na kinakailangan yan. Napakarami ng mga chemical ngayon. Di ba? Paano kung gawin niya kasaldi ko? Sa aeroplano pa lang. At hindi niya pa niya ilalabas lahat ng ebidensya. Tapos, panalo ang mga kawatan, mga kababayan. Kaya, sir, saldi ko, mag-isip-isip po kayo. Gamitin niyo po yung dunong ninyo. Dunong, ha? Dunong. Alam po namin matalino kayo, pero meron iba po yung dunong. Ayan. Baga sa Bisaya pa ba? Marama. Ayan. Di ba, mga kababayan? Nasa inyo po ang huling pagpapasya. Saldi ko. Okay. Ito pa isa, mga kababayan. Itong sinabi, pangako to ni Marcos, mga kababayan no? Pangako ni Marcos, hindi, sandali, mamaya na to. Ihuli na natin to, no? Kasi medyo lipas na po ito Tungkol po ito sa mga flood control project po sa Cebu City. Dito muna tayo, mga kababayan, sa ipinakakalat nitong isang bangag vlogger na pinalagan po ng mga iglesia ni Cristo. Ito po ang sabi dito sa Facebook page na ang pangalan ay Ang Mga Tupa. Pero meron pong logo, mga kababayan, o profile na bandila ng Iglesia ni Cristo. Yung green, puti, pula, tapos yung lagay po ng kandila. Ano tawag dyan? 7 candle. Parang ganun. Hindi ko alam yung pangalan yan. No? So, ito po ang sabi muna, mga kababayan, ng caption nila. Wala nang maibato sa INC, pati si Saldico, member daw ng INC. So, natawa. Ang gumagawa nitong caption na ito. Pareho po silang Katoliko. Yan, may litrato, nakikita ho ninyo. Iisa lang INC sa Senado. Lahat na halos Katoliko. Isa lang INC dyan sa Senado. Walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ito pa sabi, fake news yung sinasabi ng bangag na mga vlogger na INC member daw si Saldico. Ayan INC. Hindi gawain ng isang INC ang pagnanakaw. Pagamat walang taong perpekto, pero hindi gawain ng isang Iglesia ni Cristo ang magnakaw. Ang nakalagay po sa litrato, kita nyo naman siguro dyan, pareho silang Katoliko, mga boss. Pinakakalat kasi ng mga bangag vlogger, mga kababayan, fake news talaga mga yan. Na Iglesia ni Cristo daw si Saldico, kaya nga siya ngayon nag-iingay. Diba? Yan mga palusot lang ng mga bangag vlogger, mga kababayan, para maipagtanggol nila yung kanilang among nagbabayad sa kanila. Na yung 50 million sa vault ni J. Ruiz, itinakbo pa. Ewan ko lang kung sino nagtakbo. Pangbayad di umano yun sa mga influencer at mga vlogger. Paano ngayon yan? Mga vlogger ni Bangag, edi wala na kayong sweldo. Itinakbo na yung pangsweldo ninyo. Halasigi pa rin kayo sa fake news. Ayan pati si Saldico. Inaakusahan ninyong Iglesia ni Cristo. Parang mga tanga. Napakadaling patunayan kung ang isang tao ay Iglesia ni Cristo. Paano? Katulad ko, hindi ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pupunta lang ako ng sentral. Itatanong ko doon, itong Iglesia ni Cristo ba? Si Saldico,
Hanapin ngayon yan sa talaan. May talaan yan eh. O meron bang saldiko na nakatala sa Iglesia ni Cristo? O, pag may nakita, meron saldiko na nakatala. Saang lokal? Yan. O, lokal, halimbawa, sabi natin, sa lokal ng Mintal, Davao City, kunwari lang o, distrito ng Ganire-Gayan. O, yung Davao, yung lokal na yan, nasasakupan niya ng distrito ng Davao City, halimbawa lang ganun. O, ganun yan eh. Kaso, eto na, pinatutuhanan na mismo ng mga iglesia ni Cristo na hindi iglesia si Saldico. Paninira lang ito ng mga bangag vlogger sa mga taga-iglesia ni Cristo. Kasi doon naganap ang pag-amin ni Jaime Marcos na ang amo nila durugista. Nasaktan sila sa mga ginawa ni Jaime, kaya pati si Saldico dinadamay nila. Di ba, mga kababayan? Kung ano-ano na lang ang mga sinasabi nila, iglesia si Saldico. Papaano, halimbawa, mga bangag vlogger, bumaliktad itong si Tito Soto, kinuwestiyon si President Bongbong Marcos at ipagdidiinan niya pang totoo ang sinasabi ni Saldico kawatan siya. Sasabihin din ninyo na DDS si Tito Soto. Ganun ba? Ganun lang kasimple sa kanila. Magparatang, mga kababayan. Pag bumaliktad, ay DDS man talaga yan. Bumalik na. Ganun lang. Para makalusot lang siyempre. Ganun lang kasimple yan. Okay. Eto na po, mga kababayan. Panoorin po natin itong video na pangako na naman ni Marcos sa mga taga Cebu. Iwan ko baka napanood na po ito ng iba. No? Sa mga nakapanood na, stay lang ho kayo dyan. Namnamin nyo po ang kasinungalingan na naman ni Bangag. Eto, panoorin po natin. Nakakagawa tayo ng itong klaseng proyekto na magiging maganda. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa atin, pagka umulan ulit, hindi na magpapaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat na nakaharang, lahat ng parado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mamaparaan. May dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure. Pagbantayan ninyo, tingnan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. At hindi pa, pagkatapos malinis ito, hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Kasi kung minsan malaki sa damage, nung last, yung dito sa Cebu, malaking damage dahil ang bigat, ang bilis ng takbo ng tubig, kaya ang daming sinira. Ngayon, paglalagay tayo ng Sabo Dam, yung Sabo Dam ay hindi dam yan na makukolekta ng tubig. Ginagawa niya, kinokontrol ang takbo ng tubig. Hindi lang nag-iisa yan. Siguro mga 3, 4, baka 5 pa sa papupuntang pababa. Kaya yan ang isa pang hinihingi natin ngayon na ilagay sa budget na magkaroon ng pondo para hindi lamang dito sa dissertation. So ayun, mga kababayan, may pangako na naman si Bangag sa mga taga Cebu. Mga taga Cebu, tandaan nyo po itong video na to ha. Kung kaya nyo kuhanin, screen record ninyo, gawin nyo na po mga kababayan. After 9 months, di ba 9 months yung sinabi niya?
na hindi na daw magbabaha after 9 months? Itanong nyo po ulit sa kanya. O Mr. President, ba't baha pa rin? 10 months na nakalipas. Maniniwala pa ba kayo? Mga taga Cebu, maniniwala pa kayo sa ipinangako nitong mama na ito, ha? Binagyo na kayo lahat, nilindol pa kayo, pinagbentahan pa rin kayo ng 20 pesos na bigas. Putang ina niya talaga. Tapos maniniwala pa kayo sa pangako niya. Nasa inyo po ang pagpapasya, mga kababayan. Basta tandaan nyo lang po itong video na ito. Ito sinabi niya mismo, hindi naman to AI Kunin nyo itong video na to kung kinakailangan. Itago nyo. After 9 months, parang ng babae lang ng anak 10 months, hala sige. Katukin nyo po ulit siya. Singilin nyo siya. Nasaan na yung sinabi mo, bangag? Na hindi na babae ng Cebu, ba't may baha pa rin? Wala kasimple. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.